Hello, hello, hello. Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po'y magbubulay ng Ebanghelyo sa pagkakataon na ito. Ang gamit nating Biblia, ito po, kalahati lang. Ito, lampara. Galing po sa Gideon. Ang ating tatalakay niyang salitang pananampalataya. Gaano ba kahalaga ang pananampalatayang ito para sa tao? Ito ba'y may dulot ng mabuti? Ito ba'y may pakinabang? Ika nga, magandang bagay atin pong babasahin sa Biblia para mas maliwanag. Pero bago tayo papalaw, tayo muna ay panandalian mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat ni Santa. Samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu upang siyang magpatuto sa amin. Upang sa ganun po, matumpak ang aming pananampalataya. Ito po ang aming kahilingan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yang pananampalataya, maraming walang tao yata ang walang pananampalataya. Halos lahat ng mga tao may pananampalataya. Kahit anong reliyon yan. Kaya nga may reliyon siya eh. Pag sinabing may reliyon ng isang tao, may pananampalataya. Po, ngayon, anong klaseng pananampalataya meron yan? Sa Biblia po, may pananampalatayang tama. Ngayon, sukatin natin ang pananampalataya natin. Kung yan ba ay biblical o yan ba ay unbiblical. Tingnan natin dito sa 1:36. Ganito po ang nakasulat. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So, yung tinutukoy pong anak dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ano po? Ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak. Kaya doon sa unang pangungusap, ang sabi niya, ang nananalig sa anak kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Second paragraph. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay. So, madalit salita, para maging tama ang iyong pananampalataya, kailangan pag sinampalatayanan mo si Jesus, hindi mo lang siya sasampalatayanan, kundi susundin mo siya. Kapag sinunod mo siya, ang iyong pananampalataya ay tama. Tama. Subalit, kung may pananampalataya ka, hindi ka naman sumusunod kay Jesus, etong sabi ng kadugtong, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So, ang isang taong nananampalataya na hindi naman sumusunod sumusunod kay Jesus, ang Diyos ay napupuot sa iyo, kaibigan. Napupuhot sa iyo kung hindi ka susunod. Tingnan na lang natin yung meron po tayong babasahin dito, ano? Okay, nahanap ko lang. Ito. Itong sa Santiago chapter 2. Pero kasi nakalagay dito, sa verse
Santiago chapter 2 verse 20. Ibig mo ba, ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, angal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? O kita niyo po, kailangan talaga yung pananampalataya mo ay merong pagsunod. Yun yung gawa mo. Yung pagsunod mo. 21. Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa dambana ang kanyang anak na si Isaac. Hindi ba't sa 22, Jay, makikita mong magkalagip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. 23. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya'y ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. 24. Diyan ninyo makikita na binibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Yung iba kasi sabi nila, ibang sekta ng reliyon. Basta may pananampalataya ka, tama na. Yan palang pananampalataya, lalakipan mo ng yung gawa o pagsunod. Gaya ng ginawang halimbawa si Abraham. Anong sabi sa 24? Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Kaya yung mga nagsasabi, ay ako nananampalataya naman ako eh. Yang salitang may pananampalataya ako, napakadaling bigkasin niya, lalo na sa harap ng tao. Kasi ayaw mo naman mapaya eh. Ayaw mong mapaya, kaya kahit nagsisinungaling ka na, ay basta ako may pananampalataya ka eh. Para lang maibsan yung kayong pagsisinungaling mo. Pero hindi nga po ganun yan. Kailangan may kalakip na gawa o yung pagsunod mo. O, mahirap po ba yun? Ay hindi naman mahirap. Kaya ang totoong pananampalataya na nakaka-perfect sa Diyos ay yung may kalakip na pagsunod. Hindi lamang pananampalataya, sabi niya. Kaya dito marami nagkakamaling reliyon. Nasabi nila, ako rin meron din pananampalataya o ako man. Sabi na ako rin meron din naman ako paniwala kay Kristo. Yan tanong. Yan kaya pinaniniwalaan mo, sinusundan mo siya. Kaya kagaya kay Santiago, sinabi ni Santiago tungkol kay Abraham. Si Abraham nanampalataya sa Diyos. Nang sumunod siya. Isipin mo, ihandog ang kanyang anak. Sabi ng Diyos, ihandog mong yung anak na si Isaac. Hindi nagdalawang isip si Abraham na magreklamo. Sinama niya yung kanyang anak. Sabi niya, pupunta tayo doon sa bundok, magsisimba tayo, sabi niya. O pagdating doon sa bundok, ang iahalay niya pala si Isaac. Nung magpapatay na si Isaac para sunugin, sabi ng Diyos, Abraham, huwag mo sasaktan ang iyong anak. So,
So, ano yun? Yung gawa niya, yung pagsunod niya, nangutusan siya ng Diyos, hindi siya nagreklamo. Kasi naniniwala siya sa Diyos. Kaya sinunod niya ang Diyos. Itong mga tao ngayon, nabubuhay sa mundo, naniniwala sila kay Jesus, pero kademonyo ang alam nilang gawin eh. O halimbawa, bibigyan ko kayong halimbawa. Si Kibuloy na lang. Ano sinasabi niya? O, siya raw yung appointed son of God. Eh, anong ginagawa niya? Nag-rape siya. Inaasawa niya yung kanyang mga pastoral staff. O meron ba nakalagay sa Biblia na asawahin mo yung hindi mo asawa? Ang utos sa Biblia, mag-asawa ka. Pero siya hindi siya nag-aasawa eh. Inaasawa yung kanyang mga pastoral. Na bulgar. Ayan, nakakulong siya ngayon. Pero ang kapal na mukha. Isipin nyo, tumatakbo pa senador. Ewan ko sa mga tao anong klaseng demonyo na wanted pa sa Amerika ng FBI. Sino pa? Si Duterte, si Mr. Rodrigo Duterte. Ba na minsan nakita ko pa para siya nangangaral pa eh. Basta sabi nga ng iba, pastor pala yan. Yan ang klaseng pastor si Mr. Rodrigo Roa Duterte. Di mamamatay tao. Sipin nyo, ayos sa datos ng PNP, 30,000 ang pinatay. Pag sinabing 30,000 ang pinatay at nanlaban, kailangan na marirecover mong baril, 30,000 din. Kaso mo, yung mga baril, wala naman 30,000. Yun. Imas din siya ng kulungan doon sa ICC sa Hague, Netherlands. Yan, sa gandigit sila. Nang makulong si Apollo Kibuloy, inilipat niya ang pag-administrasyon kay Duterte doon sa kanyang ari-arian. Ngayon naman, si Duterte naman ngayon na nakakulong. Pero naloko na. At hindi lang yan. Gumagawa pa sila ng fake news. Yung mga bata nila, napalitawin, tama yung ginagawa nila, pero pag titingnan mo pala, puro pala mga fake news. Mga fake news. Tingnan nga natin sa isang talata ng Biblia kung ano yan. Yan lang ako titingnan. Tingnan natin yung mga DDS, gumagawa mga fake news. Itong DDS po, ito yung supporter ni Duterte, supporter din ni Kibuloy. Ayon po dito sa salita ng Diyos Biblia, dito po sa Exodo chapter 23 verse 1, huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang tahong masama. Yun. Yan ngayon na lumalabas na balita. Puro fake news. Fake news ang ginagawa. Yung mga DDS, supporter ni Duterte, ni Mr. Rodrigo Roa Duterte, at saka ni Apollo Carriong Kibuloy, na parehong akusado. Yan. Pero anong ginagawa nila? Mapag-imbento sila ng balita.
Ang totoo niya, kaya gumagawa na lang din sila ng fake news. Wala nang naniniwalang Pilipino sa kanila eh. Kung meron man, barya-barya na lang ang naniniwala. Oh. Kaya ang ginagawa nila, yung mga fake news, nilalagay sa social media, salamat sa Diyos, na ibubulgar naman sila. Binubulgar sila. Kasi yung iba nagagamit pa eh. Kaya nagagalit sila eh. Yung ibang mga establishmento, binubulgar talaga nila. Yung ganitong rally, di pala nangyari yan. Rally pala, sa ibang bansa yan. Tapos, kunwari, kukunin nila. Papalitan na lang ng mga salita ng kanilang puhon na si Duterte at saka ni Kibuloy na parang silang pinopromote. Yung pala, mga peke. Alam niyo po kayo sa social media, ang dami pong technique ngayon. Ang daming technique. Kaya ganyan po, Salamat sa Diyos. Meron pong mga inilalagay ang Diyos na bumabangga sa kanila. Sa kanilang mga fake news. Kaya napapanood ko po yan. Natutuwa naman ako na hindi lahat naniniwala sa kanila. Ano po? Naturingan. Sabi ko, mga pastor pa itong si Mr. Rodrigo Roa Duterte, nangangaral. Ang mahirap doon sa aral niya, si Jesus at saka ang Diyos, si isa lang. Hindi sila magama. Isa lang. Si Jesus lang yun. Nangaral na pumalpak pa. Anong ginawa ni Mr. Rodrigo Roa Duterte? Minura niya si Santo Papa Francisco. Minura niya. Utang niya na. Kanya pa. Tapos nilait pa si Jesus. Yung pagkapako sasabi niya. Ang Diyos niya. Pinako sa cross. Tang niya na. Kanya pa eh. Talagang palamura eh. Tapos sabi niya sa Diyos naman na ginawa daw ang lahat ng ito, mga tao. The creator of the universe. Pagkatapos, pinabayaan niya lang magkagulo. Anong sabi niya? Stupid God. Tapos yung mga tao, pumapalakpak pa silang ganun. Masaya pa sila. Sino yung pumapalakpak? Yung mga kampon nila. Meron ba silang pananampala? Meron. Kanya lang ang kanilang pananampalataya sa demonyo. Basahin natin yung 2 Korinto. Kaya sabi, maliwanag po yung sinabi ng Exodus 23:1, Huwag kayong magkalat ng fake news para lang kampiyan ang puhon ninyo. Ayan, nasa Biblia po yan. Binabasa lang natin. Ulitin natin Exodus 31. Tama? Ano ba? Ito. Exodus 23:1. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Sino mga sinungaling? Di mga nagbabalita ng kasinungaling, mga DDS, kampon ni Duterte at ni Kibuloy. Huwag kayong magsisinungaling para lamang sa isang taong masama.
biblical ang ginagawa ng mga sinungaling na ito para lang sa isang taong masama. Di ba totoo yan? Kayong mga DDS, Alipores, yung abogado pa ni Kibuloy, si Torion, naturingan abogado. Pero, ala, ngayon, yung dating secretary ni Mr. Rodrigo Duterte, si mataba, Milyelda, basta ganon. Ayun na. Sabi na yun, nakarma na. Bakit po? Ayun, tinakbo sa ospital. Kasi, ang sabi niya, nawawala si Duterte dito. Binalita niya, gumawa siya ng sinaryong balita. Fake news. Nanong balita niya? Nawawala, hindi ko makita. Yan, Timano, sinupalpal siya ng ICC. Hindi pala nawawala. Dinalang lang sa ospital para i-check up. Pero hindi. Ang lagay, nawawala. Nasupalpal siya ng ICC. Ngayon, nasan siya? Nasa ospital. Si Malyelda pa. Yung matabang, yung dati secretary ni Mr. Rodrigo Roa Duterte sa kanyang gabinete. Yan. Yung mga spokesperson naman ni Sara Duterte nung araw, pinadala niya sa Quad. Nagkanda hospital siya kasi sinungaling. Yung pinadala niya, 2 babae, yung isa bugada pa. Nagkasakit sila, nagkanda hospital, kakasinungaling nila. Pinagtatakpan pa nila kanilang pohon na si Sara. Sara Duterte, anak ni Digong Duterte. Yan, diyan makikita mo. Biblical pala yung ginagawa nila. Mga masasama pala silang tao. Kasi naglalabas ng balita, puro mga fake. Para lang palitawin na napakalinis ng kanilang mga puhon. Yung pala mga fake news pala. Fake news pala. Yan. Meron palang biblical yan. Ayo meron pa dyan, alam ko tignan ko lang kung nakikita ko pa. Ito sa Roma, sabi ni Pablo. So, chapter 1, verse 28. At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, inayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili. Sandali nagpalit tayo na salamin. Ito, Roma 1:28. At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, inayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Kaya, ginagawa nila ang mga bagay na hindi karapat-dapat. 29. Naging alipin sila sa lahat ng huri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, at masasamang hangarin. Sila'y mainggitin, mamamatay taho, mapanggulo, mandaraya, at laging nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Sila'y mga chismosa. 30. At mapanilang puri. Napupot sila sa Diyos, mga walang galang, at mapagmatahas. Naghahanap sila ng magagawang masama at suwahil sa mga magulang nila. 31. Sila'y mga hangal. Sila'y mga hangal, mga traidor at walang awa. 32. Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan
ang taong gumagawa ng mga kasalanang ito, pero patuloy pa rin sila gumagawa nito at natutuwa pa sila sa ginagawa rin ito ng iba. Totoo ba natutuwa sila? Opo, pumapalakpak ha. Pinapalakpakan pa nga nila yung mga fake news eh. Mga chismoso, chismosa pala. Parurusahan sila ng Diyos. Salamat sa Diyos. Merong mga counterpart naman. Itong counterpart naman ng mga fake news ng mga alipores ni Mr. Rodrigo Roa Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy. Sinasangga sila ngayon ng iba't ibang social media. Nilalantad nila yung fake news nila. Parang totoo nga naman sila. Makita mo, may mga rally-rally. Yung pala, rally sa ibang bansa. Galing nilang gumawa. Ngayon, kung medyo ang utak mo, hindi mo na masyadong ginagamit, pag nakita mo, ay, totoo naman ka mo. Yun pala, fake pala. Fake pala. Ang masakit niyan, may mga simbahan pa silang nahuto. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga si Satanas. Ano? Ganyan talaga si Satanas. Meron pa siya nahuto. Ayan ha. Kaya hingat po kayo sa mga napapakinggan yung mga fake news ni Duterte at ni Kibuloy. Baka sakay kayo na sakay. Sige kayo, madidimanda kayo. Anong ginawa ni General Torre? Saludo po, General Torre. Yung nagkalat ng kanyang litrato, fake news. Sipin nyo, pinost nasa ospital si General Torre, naka-confine. Anong ginawa ni General Torre? Ayun, ni-raid. Yung bata ni Duterte ngayon ay nag-iimasa ng bakal. Nag-iimasa ng bakal. Fake news eh. Kaya ngayon, sabi nga ni General Torre nung misa, titignan ko pa. Titignan ko pa. Siyempre, ngayon medyo sila kay General Torre. Akala nila, bibiro yung tao. General yata yan. Saludo, sir. Sige po, tabasin mo ng tabasin ng mga demonyong yan. So, maliwanag po yan ang pananampalataya nila. Anong klaseng pananampalataya? Yung sa demonyo. Fake news. Yan. Nangangaral pa. Kala mo, pastor pa. Lalo na yung isa. Appointed sa sige, Buloy. Ayun. Salamat sa Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong patutuho sa amin. Tinuro mo sa amin ang nararapat na dapat naming malaman. Ikaw po nagpatutuo nito sa amin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. So, hanggang dito na lang mga video. Ako po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Like. Share na share. Kayong mga na-sharean, mag-share kayo sa iba. Ano po, malay ninyo, i-share nyo sa kanila. Yung kampo ni Satan, kampo ni Kibuloy, kampo ni Duterte. Share nyo sa kanila ito. At least, pinangalanan ko naman sila eh. Kasi nga, at issue sila. Sige po, Nawadat na kayo ng video nito, nasa maayos na kalagayan. Ito pong inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.